balita ko ngayon, ang impeachment ni VP Sara. Kayo po ba ay kabilang doon sa mga bumoto? Actually, Sir Julius, nung nagkaroon itong sinasabing botohan, meron kasi akong prior commitment do sa mga Muslim leaders. May meeting ako at ang mga ito ay galing pa sa iba't ibang probinsya. Kaya po, nung naganap itong tinatawag na botohan, wala po ako sa Kongreso. Pero na-notify ho kayo? Meron po kaming scheduled hearing sa isang committee, ito sa ethics. At ang sabi po, canceled yung hearing dahil mayroong meeting. Meeting, ang sinabi? Meeting, yes po. Hindi po klaro. Hindi klaro. Meeting, but of course, official pa rin yun. Oo. Pero wala ho kayong hinala na yun ang pag-uusapan doon sa sinasabing meeting na yun? Wala po, dahil hindi naman ito first time na nangyari na may ma-receive kang urgent notice or meeting. Oo. Kaya hindi nyo na ho kinancel yung inyong mga meeting sa mga Muslim leaders Yes kasi po. hindi specific yung invitation. Yes po. At the same time, masyadong insulto naman sa mga kapatid nating Muslim leaders na galing sila sa iba-ibang probinsya tapos outrightly bigla kong ika-cancel. Oo nga. Opo. Oo. Okay, so hindi po kayo nakaboto ron. Pero ngayon po higit na po sa number of votes, no? 215. Kapag ganyan ho ba ay hinihikayat pa ho ba yung ibang mga congressman, yung katulad po ninyo na hindi pa ho kayo nakakaboto, na magbigay din ng inyong mga boto? Actually, ang nakita ko naman po sa House of Representatives, wala namang hikayat na nagaganap Wala Ibig ho. sabihin po, nire-respeto naman ang leadership ang desisyon ng bawat congressman. Wala pong nagaganap na hikayat. Aha. Okay. So ngayon po na-impeach na si VP Sara, ano po sa tingin nyo mangyayari dito? Pag ito'y naipasa na po sa Senado, ano mga in-expect Ay, po natin alam doon? nyo, Sir Julius and Ma'am Tintin, mandato kasi ng House of Representatives na once may nag-file ng impeachment complaint, wala pong pwedeng gawin ang Kongreso kundi tugunan ito sa pamamagitan po ng botohan. At siyempre, nandyan po yung articles of impeachment. So, yun lang po ang papel ng Kongreso. Walang, other than that, wala po Yun po ang legal na mandato. And after that, yun po ang basihan na sabi nga po ninyo, more than 1/3, almost 2/3 yata. Kaya isusumiti po yon sa Senado. Parang ang Senado po ang magsisilbing korte para ganapin ang trial. Sa kanila po yung final judgment, hindi po sa Kongreso. Pero pwede ho bang tanggihan ng Senado yun? Kung baga hindi nila aksyonan yung... Ay mabigat po yon. Hindi pwede yun. Kasi po mandato yon. Para kayo rin. Kumbaga, Kami po may mandato nyo yun mandato. Mandato. Hindi mo pwedeng tanggihan kasi yun ay nasa Constitution. Mandato, gagampanan mo. Whether you like it or not, mandato. Linawin ko lang, Congressman, kapag nasa Senado na ho yan, pwede ho ba nilang ibasura yung impeachment complaint based on sa pagre-review po nila? O wala ho silang choice kundi mag-proceed sa isang impeachment trial? Kapareho din po yan sa korte. Hindi nila pwedeng tanggihan. Hindi Kailangan pwede. magkaroon sila ng trial. May At doon po, trial talaga. magkakaroon din sila doon ng botohan. Doon po malalaman kung ano talaga ang final judgment. Sila po ang husgado. And I think 2/3 ang dapat pumabor para ma-impeach itong nakasalang. Opo. Which is, I think, parang 16. Yes po. 16 ang kailangan. 16 po. Out of 24, 16. Hindi ko lang sure, Ma'am Tintin. Pero paano pag hindi nakuha yung numbers na yun? Ano ho mangyayari? Ibig sabihin, below 16. Ano mangyayari? Ayun yung binabanggit mo na parang naibasura na rin. Pwede ibasura din. Ang importante lang po, ma-process. Oo. Hindi pwedeng basta ibabasura lang. Opo. Kailangan na malinaw. May trial sa mga talaga. tao. Meron Opo. talagang parang kumbaga sa piskal may hearing. May Parang hearing. ganon. Opo, talagang kailangan nilang gampanan yung mandato. Pero pagdating ko sa impeachment trial, wala na hong kongresistang sasali doon. Wala Puro mga po. senador na lang ho ito. Wala po, puro senador. Kasi na-witness na rin natin yan eh. Silang lumalabas na Corona hukom. noon. Yes po, silang lumalabas na hukom. Sila lalabas na hukom. Opo. Ayun. Magkano ang binayad niya sa CIBL? Kalating milyon daw eh. Sabi niya? Oo. Andyan yung mga resibo, yung mga pinagbayaran sa CIBL. Nakalagay dyan? Nandyan po lahat. Sige. Ganito, no? May letter ka dyan. Papaimbestiga natin sa LTO. Nag-appeal ba kayo?
Wala eh, wala sir. Pero yung doon sa parte ng boss mo, hindi kailangan mag-appeal eh. Kaya ang problema, ang multa niyan 1 million. Opo. Suspended ng 6 month lisensya. Tapos ngayon, nabiyahe pa yung bus. Yung unit. Oo, Kasi kumuha siya nagkabit uli siya sa biyaheng Alabang. biyahe nga labang. Lutol. Kumabit na naman siya ron para hindi ano yung bus niya. Yan yung isang kahinaan ng LTO. Dapat sa pagpapatupad ng batas tama. Okay, tamo. Ang nasacrifice driver. Tuloy ang biyahe. Peke ang plaka, siyempre. Tapos yang matagal ka na driver, di ba? Opo. Pag peke ang plaka, pag nasita, nagsusuhol yan sa pulis o enforcer. Tama? O, kaya nandiyan pa rin. Kaya habang may mga enforcer at may mga pulis na hindi sinseridad, walang sinseridad sa trabaho, yan ang nangyayari. May mga kolorom. Ang nasasacrifice yung katulad ni Kuya. Humingi ng tulong si mamang bus driver kay Congressman Busita dahil hinuli ng LTO ang kanyang bus na pinapasada dahil napag-alaman na isa pala itong kulurom na bus na namamasada sa lansangan. Narito ating panoorin mga idol. Ano bang nangyari? Bali po, tinawagan ako ng operator ko. Kabiyahin kami, biyahin sa Leyte. Oo. Nakabiyahe po kami isang ikot na ng Leyte. Balik kami ng Cubao kasi ang terminal ng CIBL, Cubao. CIBL. Oo. Ngayon, pagdating namin ng Cubao, pumila uli kami. Balik uli kami ng Leyte uli sana. Leyte. Bali ang biyahe mo, Cubao, Leyte. Oo. Okay. Ngayon, yung pangalawang ikot namin, pabalik kami ng Leyte uli. Pagdating namin ng Sorsogon, na ano kami ng LTO Legazpi. Nahuli kayo. Pinatabi ako. Sabi sa akin nung ng itong LTO Legazpi, tinawag ako yung pagbaba sa sasakyan. Kuya, halika rito, bakit dito ka nag-drive? Sabi sa akin. Hindi mo ba alam? Kulurum yan hawak na bus, sabi niya. Sabi ko, ganun ba sir? Sabi, oo, kawawa lisensya mo rito, sabi nung LTO sa akin. Hindi mo alam na kolorom. Hindi ko po alam kasi bunot lang, kumbaga bunot lang ako, nagtiwala ako sa operator ko rin dahil siyempre matagal na nagbibiyahe yung bus niya doon sa CIBL eh. Ay ako, kabubunot lang ako driver. Hindi naman ako para maghanap pa ng gusto ko, makabiyahe ka agad ako dahil sa gusto ko pamilya. Ang sinasabi ng boss mo, prangkisa, CIBL. CIBL po, Saan ang terminal? sa Cubao po. So, nung napara kayo at sinasabing kolorom, anong ginawa ng LTO? Ayun po, kinuha yung lisensya ko, tapos tinikitan, binakbak yung plaka sa harapan at saka sa likod. Hindi in-impound ang bus? Hindi po inimpang. Diniretso po namin ng Leyte yung, kasi nakiusap yung mga pasahero, wala silang matransferan, pinadiretso na lang yung bus. So, kung nakadiretso ng Leyte, nasaan ang bus ngayon? Hindi, pagdating po ng Leyte, sir, mga 3 weeks siguro, doon lang muna yung bus sa Leyte. Ako umuwi na. Umuwi ako dito sa Maynila. Ayun, mga 3 weeks, nagawa sila ng paraan na may uwi yung bus dito sa Bacoor. Kahit walang plaka, naiuwi. Oo, naiuwi nila yung bus. Iba na ang nagmaneho. Iba na ho. Ngayon, sa pagkakaalam mo, yung bus na ito, nabiyahe pa rin. Oo, nabiyahe ngayon dito, iba na ang gamit na plaka. Alabang na ang linya niya. Alabang Luto na. Iba na ang plaka. Iba na. Iba ang galing, no? Totoo ngang kunurom ang bus na minamaniho ni kuyang driver, ngunit ang biktima rito ay si mamang driver dahil ang kanyang lisensya ay kinumpiska ng LTO kaya hindi siya makapagmaneho.
habang ang operator ng bus ay nagbigay ng padula sa taga-LTO kaya tuloy ang biyahe at ang naging kawawa ay si mamang driver. Kuha siya ng ano ko. Ang ngayon, naiipit yung lisensya ko, siyempre. Ako Ilang ngayon, months ka nang walang hanap buhay? 6 na po. 6 na buwan. May pamilya ka? Opo. Ang misis mo may hanap buhay? Wala po. Kasi tambay sa bahay. Bakit? Nag-aalaga ng dalawa kong may sakit na epilepsy. Dalawa mong anak may sakit? Puro may epilepsy. Epilepsy? Oras-oras. Hindi mo masabi sa isang araw. Minsan 3 beses abutin. Sinusumpong ano? Sinusumpong. Ay, kaya hindi Alam mo, pwedeng maghanap buhay. Nakakita na ako ng may epilepsy, Brother Matt. Yung biglang natumba. Wala tutumba ko. Nanginginig. Nangingisa yan. Oo. Dalawa? 6 months ka nang walang hanap buhay. Opo. Ganito. Ito isalaysay mo. Sige. Isulat tayo sa LTO na maimbestigahan. No? Oo, para doon sa lisensya mo. Sa palagay mo ba, alam ng boss mo na naloko sila? Hindi eh. Kasi kung alam niya, dapat alam niya na walang prangkisa yun. Eh bakit ngayon lang siya nag-verify kung kailan nahuli? Nag-verify sa LTFRB. Ngayon sa LTO, LFRB, ngayon siya nag-verify na kung kailan nahuli. Magkano ang binayad niya sa CIBL? Kalating milyon daw eh. Sabi niya? Oo. Andyan yung mga resibo, yung mga pinagbayaran sa CIBL. Nakalagay dyan. Nandyan po lahat. Sige. Ganito, no? May letter ka dyan. Papaimbestiga natin sa LTO. Nag-appeal ba kayo? Wala eh. Wala sir. Pero yung doon sa parte ng boss mo, hindi kailangan mag-appeal eh. Kaya ang problema, ang multa niyan 1 million. Ako, suspended ng 6 month. Tapos ngayon, nabiyahe pa yung bus. Yung unit. Oo. Kasi kumuha siya nagkabit ulit siya sa biyaheng Alabang. Biyaheng Alabang. Luton. Kumabit na naman siya ron para hindi ano yung bus niya. Yan yung isang kahinaan ng LTO. Dapat sa pagpapatupad ng batas tama. Okay, tamo. Ang nasacrifice driver, tuloy ang biyahe, peke ang plaka, siyempre. Tapos yang matagal ka ng driver, di ba? Opo. Pag peke ang plaka, pag nasita, nagsusuhol yan sa police o enforcer, tama? O, kaya nandiyan pa rin. Kaya habang may mga enforcer at may mga police na hindi sinseridad, walang sinseridad sa trabaho, yan ang nangyayari. May mga kolorom. Ang nasasacrifice yung katulad ni Kuya. No, ganito na lang. Papagawa ko ito ng letter Opo. sa lawyer ko, sa abogado, no? Para sa LTO. At papaimbestiga natin kasi pwede ako nagkakamali pagka ganyan basta pampasahero. Ang liable talaga dapat dyan yung may-ari. Hindi naman natin hinahamak si Kuya. Ano ba naman ang kakayahan nitong mag-imbestiga kung koloro mo hindi, di ba? Yep. Hindi naman ibig sabihin pinagtatanggol ko siya o kinokonsente ko siya, di ba? Pero dapat maging makatao, patas at gagamitin ng LTO ang talino. Kumbaga, sabihin na nating mali, nagmaneho siya ng kolorom. Pero pag masusi mong inimbestigan, dapat maunawaan na itong mga driver na katulad niya ay walang kapasidad, walang kakayang mag-imbestiga kung kolorom o hindi. Di ba? So, umaasa tayo na maayos natin to. 6 months ka nang walang hanap buhay. Nako. Hindi naman nagkamali ng nilapitan si mamang driver dahil agad pa iimbestigahan ni Congressman Busita ang pangyayari nang sa gayon maibalik na sa kanya ang kanyang lisensya. Dahil kung tutuusin ay biktima rin lamang si mamang driver sa maling pagpapatupad ng batas ng LTO. Ikaw ba, drive ako? Anak ko po. Rider, mobile rider. Moped rider. Oo. Brother Matt, may pera pa ba tayo dyan? Ako, kapatid,
Hindi ako politikong milyonaryo ha. Retired lang ako. Ako retired police. Hindi naman ako nasangkot sa anomalya. Nagretiro ako. Talagang simpleng retirado lang. Itong building na ito ay naitayaw namin ng misis ko. Utang-utang sa Upsly, utang ko saan-saan sa mga kaibigan. Mula noong 1989 hanggang magretiro ako, 2019, doon pala ako nakabayad ng utang. Puro utang-utang. Kaya talagang ako lang kaya pumasok sa politika. Kawawa yung katulad nyo. No? At siguro, mapapansin ninyo, unang term ko pa lang sa Kongreso, no? Bakit gusto ko na magsenador? Pumasok ako sa politika, brothers. Hindi para magkatitulo. Pumasok ako sa politika para makapagsulong ng batas. No? Ang problema, patatlong taon ko na ngayon sa Kongreso, yung panukala natin batas, walang pag-asa. Nasa committee. O kung ako ay magtatatlong taon uli sa Kongreso, baka pag natapos yung 6 na taon, sasabihin ng mga motorista, ay wala namang ginagawa dyan si Colonel Busita. Ako naman, kaya kong sabihin ng diretso sa inyo, hindi ako tamad. Masipag na kongresista ako. Nagtatrabaho ko sa loob ng Kongreso, tatrabaho ko sa labas. Yun ang pangunahing dahilan kaya ako'y tumatakbo senador. Kung loobin ng Diyos, suportahan ng ating mga kababayan, maging senador ako, yung One Rider Party List, nasa Kongreso, tayo naman ay Pilipino, Brother Matt. Iba yung may kakampi ka sa baba. Ikaw nasa taas, may kakampi ka sa baba. Pinoy Pinoy tayo. So, yun ang dahilan. At maliban dyan, may mga nakita ako, Brother Matt, na problema na madaling aksyonan. Ang problema, walang nagmamalasakit. Ako lang, kaya ganito. Naawa ako sa ating mga kababayan. Katulad mo, kitang-kita na ikaw ay biktima. No? Hindi naman tayo nahamak. Walang mangyayari sa'yo. Kung walang tutulong sa'yo. Meron nga, Brother Jerry, na driver ng bus. Nahuli ng LTO. Fake ang prangkisa. Fake ang plaka. Binigyan ng demerits. Nirevok ang lisensya. Ay kung matalino ka, kasalanan ba ng driver yon? Kasalanan ng may-ari ng bus yon. Oh. Ay ano naman ang kakayahan ng driver ng bus para imbestigahan kung fake o hindi? Oh. Revoke ang lisensya. Kaya hindi tayo pabor dyan sa pagre-revoke ng lisensya. Dahil sa demerit system, Brother Jerry. Una, walang batas na nag-utos. Pangalawa, paulit-ulit natin, Brother Man, na patunayan, maraming LTO official, enforcers, police, hindi marunong magpatupad ng batas. Kung hindi manalo sa pagkasenador si Congressman Busita, ay hindi talaga mabago ang sistema ng LTO dahil hindi lahat ng nagtatrabaho sa LTO ay alam ang batas. Yung iba pa nga dyan ay mismong LTO chief ay hindi alam ang batas. Maraming salamat mga idol. Huwag kalimutang iboto pagka-senator si Congressman Busita.